Alam mo yung minsan, kahit wala pang sinasabi, ramdam mo na yung tahimik lang pero may mali. Parang ganun ang nangyayari ngayon sa Amerika. Wala silang direktang sinabi pero yung kilos nila, ibang usapan. Ito na nga ba ang senyales na sasabak na rin sila sa giyera? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong June 16, may napansin ang mga eksperto at taga-subaybay ng military movements. May 32 tanker aircraft mula sa mga base ng Amerika na sabay-sabay lumipad pa Europe at hindi sila dumiretso doon para sa isang exercise lang. Sa dami nila, kaya nilang magsuporta ng mahigit 200 fighter jets sa isang operasyon. Ibig sabihin, kung may malawakang air attack na mangyayari, ready sila. Kasabay ng kilos na yan, ang USS Nimitz, isang malaki at makapangyarihang aircraft carrier ng Amerika, ay biglang hindi natuloy sa planong pagdaong sa Vietnam. Sa halip, bigla itong lumihis ng ruta at tumungo na sa Middle East. Doon, sasalubong ito sa iba pang US carriers na matagal nang nakapwesto sa rehiyon. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng rotation o exercise. Parang may pinaghahandaan at tahimik lang sila habang inaayos ang pyesa. Ngayon, kung i-connect mo sa nangyayari sa pagitan ng Israel at Iran, mas lumilinaw ang posibleng dahilan. Ilang linggo na ring binobomba ng Israel ang ilang pasilidad sa Iran at ayon sa mga ulat, natamaan ang Natanz, isa sa pinakamahalagang uranium sites ng Iran. May mga gusaling gumuho at ilang siyentipiko raw ang nasawi. Pero kahit ganun kalala ang damage, hindi pa rin nila nadadali ang pinaka-importanting target, ang Fordo facility. Diyan napapasok ang tanong kung sasali na ba talaga ang Amerika. May mga balita na ilang beses nang pinilit ni Prime Minister Netanyahu si President Biden na makialam na sa laban. Kamakailan lang, sinabi ni Netanyahu na dapat na raw sumuko ang Iran ng walang kondisyon. At ayon pa sa kanya, alam na ng Amerika ang eksaktong kinaroroonan ng Supreme Leader ng Iran pero pinipili pa raw nilang huwag galawin. Parang sinasabi nilang, kaya naming umatake pero hindi pa ngayon. Sa loob ng Iran, may isa pang gumagalaw na hindi masyadong napapansin. Si Reza Pahlavi, ang exiled Crown Prince ng Iran, ay nanawagan sa mga sundalo at mamamayan na iwanan na ang gobyerno at sumuporta sa pakikipaglaban. Kung dati, laging sablay ang mga protesta dahil walang solid na leader, ngayon, baka siya na yon. Posibleng mabuo ang isang oposisyong kayang makipaglaban mula sa loob. Noong una, ang Fordo lang ang sentro ng usapan pagdating sa nuclear program ng Iran. Pero ngayon, mas tumitindi ang takot ng international community dahil may bago na silang pasilidad na mas malalim, mas tago at mas matibay. Ito ang tinatawag na Pickaxe Mountain Plant. Ang Pickaxe ay isang napakalaking underground facility na itinatayo mismo sa loob ng bundok. Ilang kilometro lang ang layo mula sa Natanz. Kung dati, ang Fordo ay may 2 tunnel entrance lang, itong Pickaxe meron ng 4. Ibig sabihin, mas mahirap itong sirain sa pamamagitan ng bombing. Mas malawak din daw ang space nito sa ilalim pero hanggang hula at leaked info lang ang alam natin dahil hindi pinayagan ng Iran ang IAEA o International Atomic Energy Agency na inspeksyonin ang site. So tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Simple lang na kung sakaling umabot sa punto na gusto ng Iran bumuo ng nuclear weapon habang nasa ilalim ng atake, dito nila malamang gagawin yun. At sa tindi ng pagkakagawa sa pasilidad, hindi ito basta-basta kayang butasin ng kahit anong bomba. Kahit na yung pinaka-advanced na bunker buster ng Israel, gaya ng GBU-28 mula sa Amerika, ay kayang tumagos lang ng hanggang 6 meters ng konkretong pader. Kulang na kulang ito para masira ang Pickaxe o kahit ang Fordo. Ang tanging bomba na may tsansa, ang GBU-57, isang napakabigat na 13,000 kilogram na bomba na kayang durugin ang hanggang 61 meters ng konkreto. Pero ito ang catch dahil ang Amerika lang ang may kakayahan na magpadala ng ganyang bomba sa target gamit ang B-2 stealth bomber. Walang ganitong eroplano ang Israel. Kaya kung gugustuhin talagang durugin ang Fordo at Pickaxe, ang Amerika lang ang may kapangyarihang gawin yon. Pero hindi airstrikes lang ang kakailanganin. Ayon sa mga eksperto, kahit successful ang pagbomba,
kailangan pa rin ng ground forces para i-confirm kung talagang nawasak na ang pasilidad. Kaya sa madaling salita, kung aabot tayo sa puntong iyon, malamang makikita na natin ang aktwal na pagsabak ng Amerika sa giyera. Karamihan sa 32 US tanker aircraft na nabanggit dati, lumapag sa mga base sa Italy, Spain at Germany, mga lugar na matagal nang ginagamit ng US para sa mga operasyon papuntang Middle East. Isa sa mga pinakakilalang base ay ang Moron Air Base sa Spain, kung saan nagsasagawa ng aerial refueling para sa mga B-2 bombers. Kapag nare-refuel sa ere, tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga bombers patungong Middle East. Ang galaw na ito ay parte ng tinatawag nilang air corridor na isang planadong ruta para sa mahabang bombardment. Isipin mo, kung ang 32 tanker planes ay kayang magsuporta ng mahigit 200 combat aircraft sa ere sabay-sabay, malinaw na may pinaplano silang matindi at parang sinasabing, handa na kami kung sakali. Pero may isa pang posibilidad na baka hindi direktang umatake ang Amerika, kundi tumutulong sila sa refueling ng Israeli jets. Sa ganitong setup, mas maraming bomba ang kayang dalhin ng mga eroplano ng Israel kaysa fuel tanks. Sa ganitong paraan, mas safe ang Amerika pero malaki pa rin ang epekto. At kapag nagsimula na ang second phase ng opensiba ng Israel, papasok na ang tinatawag nilang DIA Doctrine. Isang agresibong military strategy kung saan gumagamit ng matinding puwersa, kahit tumama sa mga civilian infrastructure para takutin ang kalaban. Pinangalanan ito sa isang lugar sa Beirut na pinulbos noong 2006 Lebanon War. Ang layunin nito ay takutin ang mga tao, ilayo ang suporta nila sa gobyerno at ipasa ang sisi sa mga rebel group na nasa loob ng civilian areas. Ayon mismo sa dating Israeli general na si Gadi Eisenkot, kung may missile na galing sa isang baryo, buong baryo na ang magiging target. Ganun kasimple ang prinsipyo nila at ganun din kabigat ang posibleng mangyari. At ngayon, mukhang sa Tehran nila ito susubukan. Kaya raw may mga dagdag na tanker aircraft na dumaraan pa sa rehiyon dahil plano raw nilang mas palakasin pa ang airstrikes. Kung totoo ito, siguradong lalaki ang bilang ng mga biktima. Sa ngayon pa lang, marami na ang lumilikas. Marami sa mga taga-Tehran ang nagsimula ng lumikas papunta sa mas ligtas na lugar. Pero habang patuloy ang paghahanda sa opensiba, may mga kritiko rin ang pumupuna. Ayon sa kanila, nilalabag ng ganitong doktrina ang mga batayan ng international law. Isa na rito ang malinaw na pagkakaiba ng sibilyan at combatant, pati ang obligasyong gawing proporsyonado ang mga aksyon at higit sa lahat, ang pagbabawal sa collective punishment based sa Geneva Convention. Lahat ng ito ay may punto. Pero sa totoo lang, may mga pagkakataon talaga na ang kapangyarihan ang gumagawa ng sarili niyang batas. At ang mundo, wala nang magagawa kundi sumunod o manood na lang habang lahat ito ay nangyayari. Ito ang uri ng digmaan na pinaghandaan ng Amerika, Israel at Iran sa loob ng 40 taon. Ngayon, tila nagsimula na itong umusbong. Alam ng Iran na posibleng sumali na ang Amerika sa opensiba laban sa kanilang nuclear program. Kaya ang ginagawa nila, itinatago muna nila ang pinakadelikado nilang armas, ang hypersonic missiles. Nasa ilalim ito ng lupa, nakaimbak sa mga bunkers na hindi basta-basta maaabot ng bomba ng Israel. Ang mga missile na ito ay dinisenyo para makaiwas sa mga panlaban tulad ng Iron Dome, kaya hindi ito para sa simpleng ganti. Ang layunin nila ay mag-target ng mga critical na base militar ng US sa paligid kung sakaling makialam na ang Amerika. Kasama sa posibleng target ang British Air Force Base Akroy at Andreas Papandreou Air Base sa Cyprus. Ginagamit kasi ito sa surveillance at mga operasyon sa rehiyon. Malaking posibilidad ding atakihin ang Al Udeid Air Base sa Qatar na nagsisilbing regional command center ng US. Bukod pa rito may mga base rin sa Iraq, Kuwait, UAE, Jordan at Saudi Arabia na maaaring puntiryahin. Nandyan din ang mga US carrier strike groups sa Red Sea at sa Eastern Mediterranean, pati na ang Naval Support Base sa Bahrain kung saan nakabase ang US 5th Fleet. Kapag pinakawalan ng Iran ang kanilang hypersonic missiles sa mga base na ito, siguradong malaking pinsala ang mangyayari, lalo na kung may dalang dirty bomb na may halong radioactive material.
Kahit gaano pa kalalim itago ng Iran ang kanilang mga pasilidad, may mga armas pa rin ang Amerika na kayang abutin ito. Alam ng Iran na kung tuluyang lumawak ang labanan, kahit ang mga pinakaseguridad na lugar nila ay hindi na magiging ligtas. Kaya ngayon, sobrang ingat ang kilos nila. Pinag-iisipan nila ng mabuti kung kailan, saan, at kung dapat ba talagang gamitin ang mga pinakamalalakas nilang armas. Kung tutuusin, wala talagang magandang kahihinatnan nito. Siguradong marami ang mamamatay, at kung may tumama ulit sa mga base ng US, baka mapanood na naman natin ang tinatawag nilang portable sun. Isang paalala na kapag umabot sa puntong iyon, hindi na simpleng balita ang gera kundi magiging realidad na ito para sa buong mundo. Kung lumalapat tong gulo sa Middle East at madamay ang presyo ng bilihin, gasolina at trabaho, handa ka ba? Kasi minsan, kahit malayo ang gera, tayo rin ang tinatamaan sa huli. I-comment ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panonood.